Saya lang. 96.7 Destiny Radio. Makakasama nyo ngayon ang inyong Kuya Carl para sa ating Confessions with Kuya Carl. Ano naman ba ang confessions natin today? Yan, ngayon naman, hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Live na live po tayo sa ating Facebook Live. Meron din po tayong online din po tayo sa ating Zeno Radio. Makikinig niyo po kami at sa ating tawag dito. Sa ating radio, syempre, makikinig nyo kami. Oo naman. Bakit naman hindi? 96.7 Destiny Radio pa kami, di ba? Pero syempre, hello po sa mga nakikinig po dyan ng programa po natin ng Confessions with Kuya Carl na pinahaba na po na umaabot na po ng tawag dito, ng 1 p.m. to 3 p.m. Kasama nyo po ang inyong Kuya Carl. Pero syempre, tuwing 2 to 3 tayo magbabasa ng confessions ngayon. At syempre sa mga nakakarinig po ng ating mga kwento-kwento, sana po ay maintindihan nyo po ang ating mga mangyayaring kwento ngayon. Grabe, nako. Kung kanina yung sabing wag mong aminin ang katotohanan, yung mga ganon. Ay nako, ngayon naman may mararamdaman nyo talaga ang sakit ng niloko. Kung ano ba ang talagang sinasabi na atin ng ating mga partner, kung yun ba yung totoo. Oh my God, grabe naman to, nakakaiyak naman. Ay nako, baka naman tayo pumalakat na parang baby dyan. Pero syempre, hello po, sabi dito ni Ma'am Flores Sarmiento. Blessed afternoon po, DJ Carl. Hello po Ma'am Flores Sarmiento. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa pakikinig niyo po sa amin dito sa 96.7 Destiny Radio. At ngayon naman, ano nga ba ang ating confession? Nako. Meron ba ito yung ito yung yung ating title ngayon, yung ako pala yung kabit. Yung pala yung title ng ating live ngayon. Pero yung ating title na babasahin galing po sa isang Facebook page. Ito po ay ako akala ko kabit niya. Yung pala ... Ano kaya yun? Ano kaya ang ating confessions right now? Anong oras na ba? It's 2:03 in the afternoon. Madaming pagod na pagod ka agad pag tuwing Monday. Bakit kaya ganun? Ba't nakakapagod ang Monday? Lalo na sa mga ka-destiny natin diyang mga nagtatrabaho at tawag dito yung iba Monday na, trabaho. Yung iba naman, tuloy-tuloy yung pasok. Kagaya ng isa kong kakilala, parang ang day off niya ay Thursday, pero ang araw-araw ang pasok niya. Oh my God. Pero syempre naman, dito makaka-relax na kayo, makakapakinig kayo ng mga chismis. Chismis! Bakit naman chismis? Yan, listening through radio. Ay, maraming salamat po. Bakit naman tayo makikichismis? Pero grabe talaga to Pag yung mga ganitong mga kwento, talagang ang mga Maritesa ay nakapamay-awang na, nakikinig na, abot hanggang kabilang kanto. Pero ngayon naman, talagang pakinggan natin ang ating bagong storya. Dito lang sa programang Confessions with Kuya Carl. Ang ating pong kwento ay galing sa isang Facebook page na tawag ay Off My Chest. At ang kwento po natin ay titled, Akala ko kabit niya, yun pala. Yan, simulan na po natin ang kwento. Sabi po ng ating sender dito, nagsimula lahat sa gut feel. Yung pakiramdam na hindi mo maipaliwanag pero ramdam mong may mali. Late siyang umuuwi. Laging nakasilent ang phone. Nag-iba ang amoy ng pabango. At bigla siyang naging sobrang sweet at tipong parang sinusubukan takpan ang kung anumang kasalanan. Hindi ako confrontational. Tahimik lang ako, pero observant. Sabi pa niya dito, one day sinundan ko siya. Kasi sabi niya, overtime siya sa office. Pero may napansin akong hindi nagtutugma sa mga kwento niya. Kaya sumakay ako ng taxi. Nagpanggap akong may pupuntahan malapit sa building nila. At doon ko siya nakita papasok sa isang kondo. May bit na food at may kasamang bata.
babae ang kasama niya. Simple lang ang itsura, pero may aura ng close kami na hindi maitatanggi na parang pamilya. Akala ko kabit niya yung babae. Doon ako nabuo ng narrative o nakabuo ng narrative na niloloko niya ako. May second family siya. Ako ang inaapi. So sinimulan ko mag-imbestiga. Gamit ang dummy account, nakilala ko yung babae sa kondo. Nagpakilala akong HR sa isang insurance company. Nagkwekwentuhan kami. Mabait siya. Sobrang bait. In fact, and then she said the line na flip my world. Kami ng asawa ko, 10 years na kami. Medyo weird lang talaga kasi lately, parang may iba siyang kinikita. Laging may excuse, pero umaasa pa rin ako na wala siyang babae. Sa pagpapatuloy po ng ating kwento, tumigil ang mundo ko. Asawa? 10 years? Paano naging asawa? Ako tong legal na nakasulat sa marriage certificate. So I dug deeper. At dito ko natuklasan ang twist. Ako pala ang kabit. Niloko rin ako. Nililinlang habang proud akong pinopost siya sa socials na hindi naman niya sineshare, habang pinapakilala ko siya sa mga kaibigan ko bilang asawa ko, may nauna na pala. At ako pala ang pangalawa. Ako pala ang side piece na inakalang siya ang main. Naisip kong komprontahin siya pero nauwi lang sa iyakan. Sa pagsisinungaling, sa drama niya na hindi ko sinasadyang mahalin kayong pareho. Pero ang pinaka-twist, hindi ko siya sinumbong. Hindi ko rin kinausap yung babae. Hindi dahil ayaw kong magsalita. Pero dahil napagtanto ko, pareho kaming biktima. At ang tunay na kalaban ay isang lalaking sanay magsinungaling, sanay maglaro, at sanay manira ng buhay ng dalawang babaeng buong pusong nagmahal sa kanya. Ngayon, nakaalis na ako. Tahimik, walang goodbye, wala nang hahanapin pa. Kung gusto niyang ayusin ang buhay niya, problema na niya yun. Ako, sisimulan ko ulit ang akin. This time, hindi na sa kwento ng ibang tao, kundi sa sarili kong version ng katotohanan. Yan po ang kwento natin for today. Ayan, meron bang mga ka-destiny tayo dyang nakakaranas na ng ganito? Yung tipong akala natin yung partner natin ay merong may ibang tao silang kinikita, kinakasama o ano, kung ano man. Pero yung pala, ikaw pala yung pangalawa. Ang hirap na mga ka-destiny. Hindi ko alam kung paano naaatim ng mga taong gawin yun. Hindi ko alam kung bakit nila nagagawa yung magsabay-sabay ng mga taong pinagkukumitan nila. Parang wala namang problema kung wala siyang karelasyon dun sa mga dinedate niya at syempre buhay niya yun. Pero yung tipong parang kasal sila parehas. Parang grabe naman yun. Grabe naman yung pagsisinungaling na yun. Naitago niya. Ang galing nga sa lakas ng social media ngayon. Hindi ko alam kung paano tinatago ng mga taong ganyan ang kanilang mga iskabetche. Iskabetche. Yan. Pero di, kung papakinggan natin, ito kasi yung kwento. Meron kasing mga sitwasyon na alam nung pangalawang babae or nung pangalawang partner na siya ay pangalawa. Para sa akin, mas mabigat yun. Mas masama yun para sa akin. Kasi aware yung second partner na may niloloko silang isang partner. Pero para kasing nabubulag lang kasi tayo dun sa yung sa giliw ng pagmamahal.
Alam mo yun, yung tipong meron kasing mga sitwasyon na sinasabi. Halimbawa, meron na sitwasyon na parang merong kasal ng tao na may pamilya na at lahat. Tapos sasabihin niya dun sa habang siya'y nakikipag-date sa ibang babae, sasabihin niya, na kami, wala na kami noon, hindi na maganda ang aming maghihiwalay na kami. Kemeng gano'n naman. Hindi syempre ito si babae ma-assured dahil nagugustuhan na niya yung taong yun. Ang mangyayari naman, papayag siya dun sa relasyon na gano'n. Pero totoo lang ang hirap nga pag may mga kasal na. Sa tingin nyo ba mga ka-Destiny, madaling makaalis dun sa kasal? Iba ang pinagsamahan ng mga yun, yung mga kasal na, yung mga ganyang mag-aasawa. Tapos ikaw blatantly papasok ka sa ganung relationship. Parang ang sama naman nun. Yung sa sitwasyon naman ni ate kanina, hindi niya alam na siya ang kasi nagpakasal sila may marriage certificate sila Hindi niya alam na siya pala yung kabit. Hindi niya alam na 10 years na pala. Sila bago pa lang, 10 years na pala, may pamilya at may asawa at anak na yun. Ito, nakakasama niyang bago, asawa daw. Di parang nagkakalito, naging biktima parehas yung dalawang babaeng yun. Mind you mga ka-Destiny, hindi lang to nangyayari sa sa babae. Nangyayari din to sa lahat. Kahit hindi pa kasal yung actually kahit nga magkatipan lang mang sama-sama na. Na tipong parang handa mong isakripisyo yung moral mo para lang makapaglayag ka sa dalawang bangka. Grabe naman yung mga ka-Destiny. At buti na lang nag-step up si sister na siya ay umalis na ng tahimik. Hindi na niya kinumpronta yung babae, kasi parang ang saya-saya nilang mag-asawa. Hindi na niya kinumpronta yung pamilya. Kung baga kinumpronta na lang niya yung lalaki, pero syempre drama naman ni Kuya kanina, sabi, hindi ko naman kasalanan, minahal ko kayo parehas. Ulol. Utot mo, Kuya. Yung mga gano'n. Utot mo, yan. Syempre naman, nakakaano yun. Grabe naman, ang hirap namang sabihin nun. Kaya sa mga ka-Destiny natin dyan, papasok sa relationship, kung meron kayong kinakumita na isa, nakapag-commit na kayo, boyfriend, girlfriend nyo na. Kung hindi nyo na kayo masaya, parang kinukulang kayo, sabihin nyo doon sa partner nyo nang baka magawa ng paraan. Hindi yung hahanapin mo sa iba. Ito naman sa mga medyo din talaga ang pinag-usapan lang namin to ni Zihan kanina. Yung about sa pakiramdam. Yung sa pakiramdam ng partner mo. Sometimes kasi pag lalo na pag ayos yung relationship mo, tapos biglang magseselos yung inyong partner, o nagkaroon siya ng gut feel, nagkaroon siya ng kutob, ay talagang hindi mo aakalaing baka kasi may part ng katotohanan na yun, yung kutob. Nararamdaman kasi yun ng katawan ng tao Pero syempre, i-practice natin ng maayos. Huwag naman tayo magpadala sa kutob lamang. Katulad ng ginawa ng ating letter sender, siya ay nag-imbestiga. Kaya kayo mga ka-Destiny, huwag kayong papasok sa mga gaytong relasyon. Alamin nyo muna kung kung single. Ano nga yung inihingi? Sinomar. Nahingi ng Sinomar kasi daw, baka malaman daw kung hindi pa kasal. Yan talaga. At kasi meron talagang mga napasok sa ganyan na parang pumapayag sila sa ganong sitwasyon. Ano bang pakiramdam na sabihan ka na kabit ka? Hindi ba masakit yung pakinggan na ikaw isang kabit o ikaw yung pangalawa, ikaw yung side chick, yung mga ganun? Hindi ba ang sakit? Huwag niyo pating hahayaan yung sarili niyo maging ganun. At sa mga ka-Destiny po natin, sa mga, hindi lang mga lalaki, hindi lang mga babae, may mga lalaki din ginaganito ng kanilang mga asawang babae. Naalala ko yung MMK talaga dati, si Sanjo Marudo to si Bea Alonso. Si Bea Alonso, ang daming kumbaga lalaki. Tapos Sanjo Marudo nagtitiis. Yan kasi nangyayari yan both sides. Ayaw naman natin maging bias tayo dito, di ba? Ito naman kay Kuya. Ayan, ayusin mo buhay mo, Kuya. Grabe ka. Huwag ka nang maglayag sa dalawang bangka. Ay, nako. Yung isa 10 years, tapos pinakasalan mo ito, may isa ka pang bagong pinakasalan. Kuya, hindi mo ba nare-realize? Meron niyang record sa government office. Grabe ka.
Pero yun nga mga ka-Destiny. Sana wag tayong papasok sa sitwasyon na hindi tayo sigurado. Oo, hindi masama yun. Actually, may friend akong meron pa nga akong friend na naghingi siya ng ng mga iba't ibang test. Naghingi siya ng nung bago niya sagutin yung kanyang manliligaw, nanghingi siya ng HIV test, Senomar. Oo, nanghingi siya ng gano'n. Oo, tawa-tawa siya. Tapos Senomar, nanghingi siya Senomar. Oo. Tapos nanghingi siya ng awan ko mga ID ata yung hinihingi. Basta gano'n. Tapos insurance, tinanong niya kami. Hindi masamang mag-gano'n. Kasi hindi ka din talaga sigurado sa panahon ngayon Grabe. Kaya kung may partner kayo, make sure na solid yung partner niyo sa inyo. Committed sa inyo lang. At kung kayo naman ay papasok sa mga relasyon na ganito, na itigil nyo na, hindi magandang... sabi nga nila, pag naglayag ka daw sa dalawang bangka ay malalaglag ka sa gitna. Wala ang sasalo sa'yo. Kaya daw tatluhin mo. Ay, joke lang. Joke lang. Oo, 3 na pala. Para shoot sa gitna. 3 is better than 2. Hindi po. Wag po. Joke lang. Dalawa lang. Ay, wag po. Ay, wag dalawa lang. Ay, isa lang. Napapahama ako, Zee. Bumaba ka na nga, Zee. Bumaba ka na nga. At grabe talaga sa mga ka-Destiny po natin dyan. Yan, wag po tayong papasok sa mga ganong relasyon. Madami akong kakilala na sana ay kayo ay madala na. Hindi ko rin alam kung bakit, kasi feeling ko dahil drive na ito dahil dun sa kanilang mga pinagdaanan nung nakaraan na hindi na resolve yung kanilang issues nung kanilang kabataan. And ngayon, napakabuti na gawin na lang yung tama. Walang mawawala sa'yo. Medyo malaki tong malaking topic ito Kaya sana naman sa mga ka-Destiny natin dyan, sana gawin nyo yung tama. Hindi lang porket gusto natin. Gawin nyo yung tama. Hindi rin naman tayo perfecto lahat Siyempre nagkakamali din tayo lahat. At ang pinaka-magsasabi lang ng ating, magpapakita lang ng ating pagbabago at pag-intindi sa mga bagay-bagay ay yung mga ginagawa na natin sa kasalukuyan. Kaya naman sa mga minahal dyan ng sobrang tagal, yung pala ay may iba. Charot! Ito ang kantang para sa inyo at sana magustuhan nyo. Sa mga nakikinig dyan, pwede po kayong mag-send ng inyong mga confessions sa 0929-2168-100. Once again, pwede kayong mag-text sa 0929-2168-100 para anonymous kayo, hindi namin kayo kilala. Or pwede kayong mag-message sa aming Facebook page, DZDG, Destiny Radio. Dito yan sa Quezon, sa Tayaba City, Quezon, kung saan ito ang istasyong pinipili ang saya. At binibigyan kayo ng mga confessions na ito. At kaya naman ako muna ay magpapaalam at ipakikinig ko na muna sa inyo ang isa sa masasakit na kanta ni Juan Carlos. This is 5 Taon.